pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 9, 2025. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Sara Diskaya, sumipot sa NBI matapos ang anunsyo ni PBBM sa kanyang napipintong pag-aresto. Charlie Atong Ang at mahigit 20 iba pa pinakakasuhan na ng kidnapping with homicide kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Panukalang 6.793 trillion pesos na national budget lusot na sa Senado. Umano'y ICC arrest warrant kontra kay Senator Bato de la Rosa. Marites pa lang ayon sa kanyang abogado. 33rd Southeast Asian Games, opisyal nang nagbukas sa Bangkok, Thailand. At sa showbiz, Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu handa nang magpakilig sa MMFF official entry na Love You So Bad. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasa National Bureau of Investigation na ang kontratistang si Sara Diskaya matapos ihayag ngayong Martes ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilalabas na ngayong linggo ang kanyang warrant of arrest. Samantala, lumabas naman na ang freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian at assets ng iba pang sangkot sa anomalya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng paghuli sa kontratistang si Sara Diskaya na isa sa mga pinakanadidiin sa flood control corruption sa bansa. Kasunod niya, nagtungo na ngayong Martes si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Ito'y matapos ring atasan ng Pangulo nitong Biyernes ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na bantayan ang kinaroroonan ng mga Diskaya. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito. Habang ang asawa nitong si Pacifico Curly Diskaya nananatili pa rin sa Senate detention matapos ma-cite in contempt dahil sa paiba-ibang pahayag sa Senate Blue Ribbon hearing. Gumugulong na rin ang mga kasong malversation at falsification laban sa mga Diskaya at mga opisyal ng DPWH dahil sa ghost flood control projects na nasa tinatayang 100 milyong piso ang halaga. Naglabas na rin ang Court of Appeals ng freeze order laban sa daang-daang bank accounts, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kinalaman sa flood control anomalies. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Matatanda ang pinangalanan ng Ombudsman si Eric Yap bilang isa sa beneficial owners ng Silver Wolves na kontraktor ng substandard at hindi tapos na flood control project sa La Union. At ang kanyang kapatid na nakatanggap naman umano ng 70 million pesos mula sa mga Diskaya. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Tinatayang 289 na bank accounts ang na-freeze, gayon din ang 22 insurance policies, 3 security accounts at 8 air assets na umano'y konektado sa Skyyard. Bahagi aniya ito ng hakbang at mandato ng restitution o pagbabalik ng ninakaw o nawala sa kaban ng bayan. Kailangan natin ang mga freeze order na ito
para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Inanunsyo rin ngayong Martes ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga panukalang batas na pinaprioritize ng Pangulo. Kabilang dyan ang Independent People's Commission Act na layong imbestigahan hindi lang ang infrastructure projects, kundi lahat ng klaseng anomalya sa bansa. To institutionalize transparency and accountability on public finance. Minamandatoan niya ng Pangulo ang pagpasa nito sa lalong madaling panahon. Samantala, nasa halos 50 kahong dokumentong may kaugnayan sa flood control anomaly ang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes. Bahagi ito ng pagtutulungan ng komisyon at iba pang ahensya sa pag-iimbestiga sa flood control scandal. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Tiniyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapatuloy ang paghuli sa lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects hanggang maaresto ang lahat ng individual na iniutos ng korte. Siyam na sa 16 na opisyal ng DPWH at SunWest ang naaresto habang 7 suspect kabilang si dating Ako Bicol Representative Zaldico ang pinaghahanap pa. Ayon kay Nartates, nasa Pilipinas pa ang 3 habang nasa abroad naman ang 4 na iba pa. Kaya may koordinasyon na rin sa international law enforcement. Giit pa ng PNP, may nakahandang tracker at intel units para ipatupad ang mga arrest warrant saan man magtago ang mga suspect. Well, painstakingly, we will not stop hanggang masatisfy or maaresto natin as ordered by the court. Hindi naman sila makakatakas sa kamay ng batas. And we will not stop. Umaapila ang grupong August 21 Movement o ATOM na huwag limitahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa flood control corruption at nararapat umanong sampulan ang malalaking personalidad. Kabilang ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Iit ng grupo, bigo ang Independent Commission for Infrastructure na maghatid ng tunay na pananagutan sa mga sangkot na siyang nagdudulot ng pagbagal ng ekonomiya, pagbaba ng investor confidence at pagkawala ng trabaho. Babala pa ng grupo, kung hindi masasampulan si Romualdez, mas lalala ang frustration o pagkadismaya ng publiko. Dagdag nila, kung umabot man sa mas mataas na opisyal o hanggang Malacanang, dapat ituloy ang pag-uusig. Whether you're a Marcos, a Romualdez, or a Duterte, if it leads to your doorstep or to your office, then we should pursue that. And that we are definitely in support of that. It's Romualdez or nothing, but basically it's a metaphor. At the minimum, we want someone as high as Romualdez charged. But it could be even higher. And like you said, it could even lead to Malacanang. Then we should pursue that. Big update sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Formal nang pinakakasuhan ng Department of Justice ang kontrobersyal na gaming businessman na si Charlie Atong Ang at 23 iba pa sa Regional Trial Courts ng Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Sa pahayag ng DOJ ngayong December 9, inanunsyo na nakitaan ng panel ng mga prosecutor ng prima facie evidence o sapat na ebidensya ang consolidated cases ng missing sabungeros para kasuhan si Ang at iba pa ng 10 counts ng kidnapping with homicide. Iba pa rito ang 16 na counts ng kidnapping with serious illegal detention para kay Atong Ang at mga kasamahan. Nakalista rito ang iba-ibang pulis na umano'y kasabwat sa kaso. Wala naman sa listahan ng aktres na si Gretchen Barreto na unang idinawit sa preliminary investigation stage. Matatandaang nagbukas ang investigasyon ng DOJ prosecutors matapos lumutang ang whistleblower na si Judy Patidongan na siyang nagturo kay Ang na umano'y nag-utos na patayin umano ang mga biktima at ilibing sa Taal Lake. Mula 2021 hanggang 2022, tinatayang 30 sabungero ang naiulat na bigla na lang naglaho na ayon sa investigasyon ay posibleng dahil sa onsehan at game fixing ng mga laro.
Ipinasa na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 6.7 trillion peso national budget sa taong 2026. Unanimous ang boto ng 17 present na senador habang wala namang nag-oppose o nag-abstain. Sunod na hakbang ang pagbubukas ng Bicameral Conference Committee meeting upang pagtagpuin ang Senate at House versions ng national budget. Una nang nangako ang Senado at Kamara na isa sa publiko ang mga pagpupulong sa harap yan ng issue ng umano'y budget insertions na nangyayari sa BICAM. Gaganapin ang BICAM sa December 11 to 13 sa Intramuros, Maynila. Uupo bilang chairperson ng Senate side ng komite si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na una nang ipinagmalaki ang anya ay most transparent at most disciplined na pambansang pondo. Dalawang mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na bigyang prioridad ang 4 na panukalang batas na anyay mahalaga at napapanahon ngayon. Sa isinagawang LEDAC meeting sa Malacanang, inilahad ng Pangulo ang mga priority bills kung saan kasama sa mga dapat unahin ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform at ang Kadena Act na magpapalakas ng transparency at pananagutan sa public finance. Ayon sa Malacanang, iniutos ni PBBM na agarang pag-aralan at ipasa ang mga naturang panukalang batas. Dumalo sa pulong ang top congressional leaders kabilang sina Senate President Vicente Tito Soto III at House Speaker Faustino D. III. Tinalakay din sa LEDAC ang timeline para sa pagpasa ng 2026 General Appropriations Act at kung kailan ito ay hahain para sa pagpirma ni Pangulong Marcos. Sa ibang balita, nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at mga miyembro ng Move as One Coalition sa Ayala Avenue, Makati City hanggang sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, lumabas na seryosong problema ang kinakaharap ng marami pagdating sa mga sidewalk matapos madiskubre ang mga lubak-lubak na daanan, mga basura at hindi malakarang sidewalk at hindi na maayos na nagagamit ng mga persons with disabilities. Aminado ang mga opisyal na delikado at nakaka-stress ang paglalakad sa EDSA kaya kailangan ang madaliang pagsasaayos at mas pedestrian-friendly na disenyo. Target ang pamahalaan na simulan ng pag-aayos sa 2026 at humingi ng disiplina at kooperasyon para masolusyonan ang pangmatagalan ng problema. Nakaka-stress talaga kung commuter ka, di ba? So, kailangan talaga once and for all. Sabi nga ng Pangulo natin, ayusin na natin to. Tagal-tagal ng ganito to, hindi... dami ng mga nagrereklamo pero wala pa rin nangyayari. So, sabi ng Pangulo once and for all, ang utos niya sa amin dalawa ni Sec Banoy tsaka ni Chairman Don ng MMDA is gawin na nating pedestrian and commuter friendly ang EDSA. Hopefully by next year, magagawa na natin yung sinasabi ni Pangulo na mas kailangan mas mabilis yung pagpapagawa natin. Na-stranded ang ilang pasahero ngayong gabi at walang masakyan pa uwi dahil sa biglang buhos ng ulan na sumabay pa sa December rush hour at transport strike ng grupong Manibela. Sa post ng ilang netizens, mahaba na ang pila ng mga commuters na nag-aabang ng mga masasakyan. Sa post naman ng transport group ng Manibela na paralisa umano ang transportasyon sa Metro Manila dahil sa kanilang malawakang tigil pasada. Pero ayon sa MMDA, hindi naman nila ganoon kalaki ang naging epekto ng strike. Ikinasahan ng Manibela ang protesta kontra sa umano'y mga pang-aabuso sa mga jeepney driver. Kabilang ang anila hindi makatuwirang mga multa at demerit points, gayon din ang pagkaantala ng renewal ng kanilang mga prangkisa. Ayon pa sa grupo, magpapatuloy bukas December 10 hanggang December 11 ang kanilang pagkilos. Mga ka-A to Z, nakuha nyo na ba ang inyong mga 13th month pay? Paalala po ha, bago kayo gumastos o mag-invest, think twice.
Yan nga ang paalala ng Securities and Exchange Commission sa pakikipagsanib-puwersa nito sa TikTok Philippines para pataasin ang financial at digital literacy ng mga Pinoy. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding, magka-collab ang TikTok at SEC para gumawa ng mga content kontra scams. Lumalabas kasi sa pag-aaral ng Global Anti-Scam Alliance, mahigit 75% ng mga Pinoy ang nakaengkwentro ng scam. Kabilang dyan ang iba-ibang bersyon ng Ponzi scheme, kung saan hinihikayat ang investors na magbigay ng puhunan kapalit ang umano'y garantisadong malaking kita. Maging ang free prizes scam at mga AI-generated fake videos ng mga endorsements umano ng mga opisyal. Pero sabi nga ng SEC, bago mawala ang inyong pinaghirapang pera, kapag tila too good to be true ang investment, dapat magdalawang isip na. Kung wala kayong puhunan, wala namang basta magbibigay sa inyo. So please do not fall for that scheme. If you did not join anything, do not expect that out of the blue, you are going to win anything. Regarding AI-generated videos promoting mga financial investment scams, right? So on TikTok, that is explicitly prohibited by our policies. So any video that shows any public official pretending to promote investments or financial scams, that will be removed. Bumagsak sa panibagong historic low ang Philippine peso ngayong Martes matapos magsara sa 59 pesos at 22 centavos kontra US dollar, higit na mas mababa kumpara sa 59 pesos at 17 centavos na naitala noong November 12. Apektado naman ng piso ang iba't ibang sektor, kasama na ang mga pamilyang umaasa sa remittance ng OFWs na mas makikinabang, habang magmamahal naman po ang mga iniaangkat o imported na produkto. Tumaas din ang halaga ng foreign debt kung saan 34.3 billion pesos na ang nadagdag noong Oktubre dahil sa patuloy na paghina ng piso. Kinumpirma ng Taiwanese actor at OG Meteor Garden star Ken Chu na hindi siya makakasama sa reunion concert ng F4 sa 2026. Sa isang video message na kanyang in-upload sa Instagram, sinabi ni Chu na wala na siyang kontrata sa event organizer na BN Music at may ilang kahilingan na hindi napagkasunduan. Dagdag ni Ken, iwas din daw siya sa World War at nais niyang panatilihin na buhay ang mga alaala nito dahil naging bahagi siya ng maraming kabataan. Hiniling rin ng Taiwanese singer-actor na sana maging matagumpay ang F4 concert. Si Ken Choi, isa sa orihinal na miyembro ng F4 kasama sina Jerry Yan, Vic Zhu at Vanessa Wu na sumikat noong 2001 sa hit series na Meteor Garden. Susunod, umano'y ICC warrant of arrest kay Senator De La Rosa, Marites pa lang, at pananakot umano sa harap ng posibleng bagong impeachment complaint kontra kay VP Sara Duterte. At sa palakasan, ready to fight! Pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sasabak na sa SEA Games sa Thailand. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ipinamahagi na ng Philippine National Police ang mahigit sa 10 milyong pisong pabuya sa 30 tipsters na nagbigay ng impormasyon para maaresto ang mga suspects sa iba't ibang heinous crimes sa bansa. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., layon nitong hikayatin ng publiko na magbigay ng leads para mas mapabilis ang paghuli sa mga wanted. Pinakamataas na reward ang mahigit 5 milyong piso para sa pag-aresto ng suspect sa 7 bilang ng multiple murder at 25 bilang ng frustrated murder. Kabilang sa iba pang kaso ang rape, kidnapping at illegal detention. This is an incentive for those who can give information to the solution of case, and in this case, for the arrest of a wanted person. Siyempre, mapapabilis. Mahihingkayat natin ang ating mga kababayan magbigay ng mga information.
Hindi pa rin tukoy ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung totoo ang sinasabi ni Attorney Harry Roque na hawak na ng lokal na otoridad ang ICC warrant of arrest laban sa senador at ipatutupad na ito. Hindi pa rin sumisipot si de la Rosa sa Senado pero ayon sa Senate leadership, handa silang tumulong sa mambabatas. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Wala pa rin natatanggap na beripikasyon ang kampo ni Senador Ronald de la Rosa ukol sa post ni Attorney Harry Roque nitong Lunes ng gabi. Nakasad sa post ni Roque na nasa kami na umano ng DOJ at DILG ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa senador. Pahayag ng abogado ni de la Rosa, ang bottom line ay marites pa rin, marites pa lang. Sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulion nitong Lunes na wala pa natatanggap na anumang warrant of arrest ang DOJ laban sa senador. Pero tingin ni Atty. Torion, isa na naman itong diversionary tactic ng gobyerno sa gitna ng niluluto umanong paghahain ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 2026. Para matakot si Senator Bato na hindi na magsipot para kung meron ng impeachment proceeding against kay VP Sara, hindi na makukuha yung numero na hindi siya makonbikto. Ani Torion, sa kanyang pagkakaalam ay nasa bansa pa rin si De La Rosa pero hindi niya tukoy ang mismong lokasyon. Gustuhan niyang alamin ng senador kung paano ipatutupad ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya kung totoo ngang inilabas na ito. Ang obligasyon kasi ng ating gobyerno is i-clarify yung magiging rights niya under the surrender aspect, no? Kasi hindi naman po pwede na gagawin sa kanya yung kay Tatay Digong, kidnapin lang siya kaagad. Then it should not pretend to implement an illegal order here in our country. Nananatiling absent si De La Rosa sa plenary session ng Senado ngayong Martes. Wala akong natatanggap na kahit anong communication from them, from the camp of Senator Ronald. Pero tiniyak ng Senate leadership na handa nilang alalayan si De La Rosa sakaling humingi ito ng tulong. Hahanap namin siya ng magagaling na abogado. Di ba? Kung i-require niya. Payo naman ang kalyado ni De La Rosa na si Senador Robin Padilla, huwag susuko sa dayuhang institusyon gaya ng ICC. Iginit naman ng Philippine National Police na wala itong alam sa kinaroroonan ni De La Rosa at kung nai-release na ba ang arrest warrant mula sa ICC. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Hinarangan ng Bureau of Immigration na isang 25 anyos na Pinay sa NAIA 1 na pinaghihinala ang isang mail order bride o babaeng nakatakdang ipakasal sa ibang bansa gamit ang ahente, online matching at payment na nasa sa ilalim sa human trafficking. Nakatakdang sumakay sana ang babaeng pasahero sa Air China papuntang Beijing. Pero ayon sa immigration, maraming hindi nagtutugma sa kwento at mga dokumento ng pasahero, kabilang na ang marriage certificate na may questionableng detalye. Samantala, kinu-question ngayon ng Commission on Audit ang Social Security System o SSS dahil sa pagbili ng mahigit 143,000 na rolyo ng tissue paper na nagkakahalaga ng 13 million pesos, lagpas sa itinakdang 2-month requirement ng GAA. Ayon sa COA, mahigit 116,000 na rolyo ng tissue ang naiiwan sa supplier ng walang formal na kasunduan. Natuklasan din ng audit na naglabas ang SSS ng mahigit 333 million pesos para sa Prestige Awards. Inirekomenda ng COA na sumunod ang SSS sa inventaryo o sa rules ng inventory para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagkalugi ng pension fund. Umarangkada na ang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand, kung saan pinakamalaki sa kasaysayan ang delegasyon ng Pilipinas na maglalaro sa iba't ibang sports games and events sa Bangkok at Chonburi. Bibida sa opening ceremony sina tennis star Alex Ayala at volleyball veteran Brian Bagunas bilang flag bearers, habang suot ng delegasyon ang Laro ng Lahi Collection ni Abel Bacudio. Inaasahang maghahatid ng ginto ang mga big names gaya nina Heidelin Diaz Naranjo sa weightlifting, EJ Obiena sa pole vault at ang boxing team na pinangungunahan ni Nesty Petesio, Ira Villegas at Humir Marshall. Target ni Yala
ang kanyang unang SEA Games gold sa tennis, habang dedepensa ng Gilas Pilipinas at Alas Pilipinas ang basketball at volleyball para panatilihin ang lakas ng Pinas sa SEA Games. Gaganapin ang SEA Games simula nga ngayong Martes, December 9 hanggang December 20. Target ng Team Pilipinas na mas mahigitan ang 2023 finish na may 58 gold, 86 silver at 116 bronze, kung saan naging 5th place overall ang bansa. Kaya po, good luck Team Pilipinas, go for gold! Sa ating pagbabalik, Will Ashley, Bianca De Vera at Justin Yu handa nang magpakilig sa MMFF official entry na Love You So Bad. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. From bahay ni Kuya to the big screen, magpapakilig nga ngayong Pasko ang ex-PBB celebrity housemates na sina Will Ashley, Bianca De Vera at Justin Yu sa inaabangang MMFF entry movie na Love You So Bad. Ano kaya ang mga dapat abangan dyan? Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. When I love too much. Team Sabik or Team Lavan? Ready nang magpakilig ngayong Kapaskuhan sina ex-PBB celebrity housemate Will Ashley, Bianca De Vera at Justin Yu sa kanilang upcoming Metro Manila Film Festival 2025 entry na Love You So Bad. Ang naturang pelikula ay mula sa highest grossing MMFF director May Cruz Albiar. Sa kanilang pagharap sa media conference nitong Lunes, December 8, kinilig na agad ang madla sa mga bida together with the whole cast. Ibinahagi rin nila ang ilang preparasyon sa paggawa ng pelikula. Sobrang nakakatuwa na makita in trailer. Grabe kasi yung naging preparation namin. Kumbaga, lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng stress na dinanas namin while shooting this film. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Worth it lahat. At hindi na ako makapaghintay mapanood yung pelikula. Naging emotional naman ang leading lady ng pelikula na si Bianca De Vera dahil it's a dream come true para sa kanya na bumida sa big screen. Sobrang surreal ng moment na to for me. I've waited for this moment my whole life ever since bata pa lang ako. Syempre, I've always grown up watching Star Cinema movies. Maraming salamat po sa mga taong naniwala po sa akin. Iikot ang kwento kina Vic, Savannah at LA na nahaharap sa hamon ng pag-ibig. Ano kaya ang roller coaster ride ng pag-ibig story na ito? Ano? Mahal mo ko, Vanna? Hirap na hirap sa buhay maganda? Mapapanood na ang Love You So Bad sa mga sinihan sa mismong araw ng Pasko, December 25. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa kauna-unahang babaeng MLB manager na si Kim Nang. Ang paalala niya, alam mo ang kaya mong gawin. Alam mo ang kakayahan at lakas mo, kaya huwag mong hayaang may makahadlang sa isip mo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. May listahan na ba ng mga putaheng lulutuin? Kung wala ng time, order na lang ng maaga. Ang mahalaga, magkakasalo ang pamilya. Mayroon na lang tayong, 16 days before Christmas. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.